Happy Saturday po sa lahat ng ating TSCCFI family and friends here in the Philippines and across the globe na patuloy po na sumusubaybay sa daily morning tilaok ng The Sanctuary Church Community Fellowship International. Ako po ang inyong makakasama ngayon, Sister Claire Duguna, para i-meditate ano ba yung gustong sabihin ng Lord sa atin sa umagang ito. Given na yung ating theme for this week po is all about the power of the spoken word. So tingnan natin ano ba yung gustong sabihin niya sa ating focus verse for today. But before that, mga kapatid, let us offer this day sa ating Panginoong Diyos. Father, we thank you so much for another breath of life na patuloy niyong binibigay sa amin. This is an evidence ng grace mo, patuloy na pagbibigyan ng pagkakataon sa amin na masilayan yung kagandahan ng creation mo at patuloy na magawa pa yung mga God-given assignment namin and ma-fulfill yung purpose na ibinigay mo sa aming mga buhay. Today, we thank you so much at patuloy na matututo na naman kami. Dalangin ko lamang na as we study your word, maging receptive kami and repentant enough to acknowledge yung ano man yung dapat ayusin o ano yung dapat na mag-improve sa aming mga buhay, especially as a follower of Christ and an ambassador na pinagkatiwalaan mo dito sa mundong ito. Dalangin ko sa lahat ng mga sumusubaybay, pagpalain mo sila, and sa mga naglalakbay po ngayon patungo sa mga trabaho kung saan man pero nakaantabay sa aming daily morning devotion, pagpalain mo po sila at ingatan. Patuloy na sabay-sabay po kami lahat mag-grow sa salita mo at ipamuhay ito, mag-manifest ito sa aming mga buhay. Marami pong salamat. We entrust you this day. In Jesus' name, amen and amen. So, alam niyo po yung focus verse po natin ngayon. No? For me, it's very common and very basic. And masasabi po natin na GMRC ito, lalo na sa ating mga Kristiyano. So ano po ba ito? Matatagpuan natin sa Proverbs chapter 15 verse 1. I will be reading this po from the English Standard Version. Ang sabi po dito, a soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Ang simple lang po, ano. So, pinagmagatan ko po itong morning devotion na ito na your answer will make the difference. Do you agree with me po? Can you type amen? Tama ba? Yung response natin sa mga bagay, it will truly make a difference on every situation. No? So, alam niyo po kasi hindi maiiwasan sa pang-araw-araw nating mga buhay, sa dami-dami at sa iba-ibang tao na nakakasalamuhan natin. We deal in every transaction, we deal with any type of conversation po. Ano. Ang tanong ko lang po, how do you deal or how we deal with an angry person? Ano po yung madalas nating reaction? Ako personally natatawa ako nung inaaral ko po ito eh. Ano po madalas yung reaction natin o tugon? Do you fight fire with fire? Kasi madalas po, di ba, when we are insulted or we are angry, the easiest course of action madalas, no, is to become furious and respond. Pantayan o mas taasan yung inis, yung gigil at init ng ulo ng taong kausap natin. And kasi, you know what, likas sa atin bilang tao, no, human nature, na hindi tayo nagpapatalo, hindi tayo nagpapaisa. And because of that, no, we respond with rage. Minsan we respond with much harsh word, with more hurtful words that make the matters worse, that make the situation worse. Yung bitter responses natin nagkukos dun sa galit ng isang tao na mas lalong mag-escalate, mas lalong manggigil. Nagre-result na mas masira o mas lumiyab yung isang sitwasyon. Pero in contrast, kapag ikaw yung cool, tempered person, no, you refuses to fight fire with fire. Kaya ito po yung paalala ni King Solomon sa atin ngayon eh. Kaya sabi ko, very, very basic, very common, and very practical wisdom, no, from the author. No, sinabi niya sa atin, a soft answer turns away wrath,
but a harsh word stirs up anger. In this verse po, it just not deals with yung immense power of speech for good or ill, but also it touches yung issue ng isang controlled action or an unguarded reaction, take note of that, to the words or behavior or language and speech of other people. So it's not just what you say that matters, but how you say it. Again, it's not just what you say that matters, but how you say it. Both help the anger to melt away. Kasi we will somehow, minsan madalas talaga, makakadeal o makakatransact natin yung mga difficult people. And how should we deal with that? Paano natin po sila kakausapin? Lalo na kung gusto natin sila mawin sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ang paalala ni Apostle Paul in Romans 12:21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. So, dalawang punto lang po yung gusto kong i-share. And ito yung talagang pumasok lang din sa isip ko. Paano ba tayo mag-respond? Ano muna yung dapat natin gawin before we should respond? This is very basic, mga kapatid, but we fail to do. No? Sa bawat situation and conversation that we encounter, number one, hit the pause button. Pause muna, then listen. Minsan kasi kailangan mo nang pakinggan yung tao kung saan ba siya nanggagaling. Saan ba siya nanggagaling? Where did this person came from? Dahilan kung bakit niya nasasabi yung mga bagay-bagay. Kasi kapag hindi mo alam ang sitwasyon, kung ano-ano lang nasasabi natin, bara-bara tayo sa mga hindi tayo yung chosen words hindi na nangyayari kasi yan. So, sabi nga simula pa ng mga nakaraang araw sa devotion natin, think before you speak, 'di ba? And pangalawa, simple lang din, think and pray. Think and pray. Dun sa number one, gusto ko lang din idagdag. Minsan kasi kailangan lang tao na meron mo nang makinig sa kanya. At kapag na-release niya lahat, mag-ano na yan magbo-boil down na yan Hihinto na siya, kakalma na. Then pangalawa, don't just listen. While you're thinking, paano mo ba siya sasagutin? Pray. Think many times bago ka sumagot. And while thinking, during your silence, this is the most powerful. Pray for that person. Pray for that person. Kasi walang ibang mas nakakaintindi dapat sa taong nasa hindi magandang sitwasyon o pag-iisip is yung taong nakakilala sa Panginoon. Am I right, mga kapatid? Kasi alam nyo, the person around us, lalo na pag alam na Kristiyano ka, they expect a rightful and appropriate answer from us. Paano kung tayo yung naka-discourage dun sa time na moment na kailangan nila ng kalinawagan and encouragement? So, eto na. Nagawa mo na yung dalawa. So, how to answer? At magkaroon ng difference yung pagtugon mo at ma-turn mo yung isang mainit na sitwasyon into good. Number one, be wise. Tandaan natin bawat araw, wrath comes in every way, in everyone's way. To turn it away, answer softly. To make it angrier, answer harshly. That's very simple, di ba? Kasi yung problema kasi madalas is we answer before thinking. Sabi ko nga, bara-bara tayo. With reflexive irritation, yung habit na defending our honor, and desiring to always justify ourselves and to determine to dominate. Then we answer in kind and making things worse, napapalala lang talaga yung sitwasyon. But wisdom shows the value of a soft answer without sharp edges. Hindi matatalas na salita. The kind of answer that can turn actually the wrath. And yung wise person, yung talagang nag-iisip na tao, it answers gently. And that gentleness extinguishes the fire. And at the very least, it gives no more fuel for it to burn. Yung kalma and polite na pagtugon can take a great deal of tension out of an argument. And this response calls for wisdom, thoughtfulness, concern for the other person, and self-discipline. Can we say it? Self-discipline. Yun lang naman din talaga. No? So, number one, be wise. Then, pangalawa, be gracious. Sabi nga po ni Garrett, sabi niya, many conflicts arise
Not because the issues separating the parties are so great, but because of the temperaments people bring to a confrontation. Minsan kasi out of emotion, kaya tayo sumasagot, not out kung ano ba yung need sa isang sitwasyon. Tandaan natin, nung nakaraan pa sinasabi nung mga naunang tilaokers po sa akin na yung salita natin, it can be helpful and healing. It can provide hope and encouragement. And yung wise and gracious words is a powerful tool in pouring oil on troubled waters or diffusing yung isang sitwasyon that could quickly escalate into a serious conflict. Sabi nga, it can make or break yung pwedeng i-respond mo sa ibang bagay. At kung mag-a-add tayo ng harsh words sa pag-respond natin para lang matugunan, no? At yung pride kasi minsan to someone who is angry and hostile with us, dinadagdagan lang natin lalo ng fuel yung yung apoy para lalong lumagablag. As we keep adding yung fuel, the fire will eventually burn up our relationship. Whether it's a friendship, sa marriage, sa fellowship natin, or something else. But a gentle answer calms the fire, reduces the heat, and de-escalates the emotion. However, the words we speak po mga kapatid and the messages mula sa ating mga labi, sa ating mga bibig, should also be spoken in spirit, in truth, in grace, and in love. Kaya nga sabi ko kanina, be gracious For just a gentle, controlled, dapat kontrolado natin yung emotion natin, yung thoughts natin, or caring word can calm the troubled heart. Hindi natin alam, minsan kaya nasasabi na isang tao yun kasi may pinanggagalingan Baka may matinding pinagdadaanan, tapos mas lalo mo pang dinagdagan. Imbis na mapalapit sa Panginoon na palayo kasi masyado kang judgmental at hindi ka nag-iisip sa pagsagot mo sa isang tao. It can bring hope to the hopeless, healing to the injured, or grace to the offender, to an offender. So, yung harsh, on the other side, yung harsh, yung hateful, cruel, or careless comment mo can easily be used to wound, mas lalong makasakit, makadiscourage, hinder, harm, or handicap, or speedily stir up strife and anger. So, tandaan nyo, pag nakasagot ka out of your emotion, out of your inis, it may be feel good at the moment, but it ends up making the situation worse. Kaya talagang mag-isip tayo. And a soft answer is powerful. It's so powerful it can turn away wrath and make it run the opposite direction. But the question is, sa kanina ko pa po sinasabi, do you believe in that? Kasi most people think, yeah, right, oo. But in the middle of the conflict, no one cares about your tone. Wala nang may pake minsan. But if you don't believe in the power of a soft answer, then you're contradicting the Bible, right? Kasi yun na yung sabi ng Bible Lalo na kung ikaw ay naniniwala sa salita ng Lord, but it doesn't manifest in your words, kapatid, ang tawag po natin dun is hypocrisy po, diba? Alam niyo po, tinulad yung anger sa isang 2,000-pound scaly fire-breathing dragon ready to burn up the noble peasant. It's on a search and destroy mission and it gets rid of anything in its path. So also is the angry person who will berate anyone who gets in their way. So pwede kang makatupok ng isang bayan, kapatid, out of your harsh words. And yung Proverbs na sinabi sa atin ngayon ni King Solomon, dito na po ako magtatapos, is applicable to every category of humankind. Hindi lang to sa daily interaction natin, sa ating buhay. Yung privacy of our own homes that will impact, it will also impact our local community, then the wider world for good. So, ang tanong po mga kapatid, hanggang saan natin kayang kontrolin yung ating mga pananalita? Kasi ito lang po yung pinaka-takeaway ko on this verse. Remember na we cannot control kung ano yung pwedeng sabihin ng ibang tao sa atin. But what we can control is our response to them, our response to it.
And again, sabi natin ko nga kanina, Jesus expects us to be the redeeming influence in every relationship, in every personal encounter. He wants us to demonstrate the righteous character, gracious compassion, and yung unfailing love that He did, yung in-example niya sa atin, while He is reigning here on earth, yung nagkatawang tao siya. So, we hope po mga kapatid that you will join me, no? Join me in trying to hit the pause button, listen, think and pray, and as followers of Jesus, respond with respect and integrity in angry and hostile situations, not as a hothead responding to a hothead one with words and actions that burn down the relationships involved dahil ang Kristiyano ay peacemaker at hindi nagsisira ng relasyon. And our prayer focus po for today, pray to be a true Christian who is gentle, easy to deal with, and active peacemaker in every conversation. Let us all pray. Panginoon, maraming salamat sa paalala. Very basic, very practical wisdom from the wisest person, King Solomon. Na Lord, ang dami naming gustong maayos sa aming buhay, pero kung kami yung tipo ng tao na hindi nagpapalamang, hindi nagpapalipas, hindi marunong mag-humble down, hindi marunong mag-isip muna bago sumagot, hindi marunong mag-pause, hindi marunong makinig, ay we can get a bad situation much worse kasi hindi kami nagsisik ng wisdom at hindi kami gracious sa mga words na binabanggit namin. Kagaya ng napag-aralan namin ngayon, Lord, our words can either make or break someone. It can bring hope or it can handicap someone, Panginoon. Minsan kailangan naming intindihin ano ba yung pinanggagalingan ng isang tao. Kasi lahat po kami may kanya-kanyang pinagdadaanan. Maybe, and madalas yun naman yung reason kung bakit nasasabi or we get angry, we get hostile in every situation. But Lord, as a child of God, a person na may pinagdadaanan or angry towards us, nangangailangan ng soft answer, ng gentle answer. And always, dalangin ko na maging daluyan kami ng pagpapala, ng hope, ng encouragement. Nawa bilang Kristiyano and bilang naniniwala na ang salita mo ay powerful, mag-manifest yun sa amin. Mag-manifest yun sa amin dahil our words has power. Our words can heal, Lord. So, bilang Kristiyano, daluyan dapat kami ng mapagpalang biyaya na salita na galing sa iyo. And makatulong kami sa isang tao na umangat, tumayo, kahit nadapa, at mapalapit sa iyo. At hindi kami makapagpalayo sa kanila dahil sa bara-bara naming pananalita, bara-bara naming pagsagot. We should be a peacemaker dahil mas kinalulugdan mo yung mga peacemaker, Lord, mas pinagpapala mo yun. And dalangin ko, i-obey namin yung mga naririnig namin. Kasi pwedeng napaka-practical, napaka-simple lang nito, pero kung hindi namin ito magagawa, Lord, pwedeng isang komunidad yung masira namin. Pwedeng sa mga hindi namin pinag-iisimang comment ay makasira kami ng pamilya, makasira kami ng relasyon. And ang hirap ng ganun, Lord, bilang Kristiyano, dapat kami yung nagbubuo, kami dapat yung nagre-restore. So, patawad, Panginoon. Patawad mo. Tulungan mo kami na masunod namin yung sinasabi ng Proverbs ngayon na soft answer at wag harsh na pananalita. And dalangin ko din, Panginoong Diyos, sa lahat na may mga karamdaman ngayon, patuloy na kagalingan ng hinihiling namin mula sa inyo. Physically, emotionally, mentally, and spiritually, patuloy na ikaw yung magbigay ng healing mula ulo hanggang talampakan in every areas of our lives. Patuloy na ikaw yung magaling, gumaling, at maghilom, Panginoong Diyos. And also, dinadalangin ko rin po ngayon si Nani Rosalinda Herrera, Lord, ano man yung mga kirot o sakit na nararamdaman niya ngayon, Lord God,
nakita mo siya, Lord, kung gaano siya kasugid na sumusubaybay sa aming daily morning tilaw. Katumaasa siya ng kagalingan na nagmumula sa iyo. May your grace be upon her. May your healing hands be upon her sa lahat ng muscle, ng veins niya, Panginoon Diyos, ang bawat organs niya ay dumaloy ang biyaya ng kagalingan na nagmumula sa iyo. And as we speak to it, Lord God, in your mighty name, Jesus, yung kagalingan na ibibigay mo sa kanya, another strength and another life na idudugtong mo sa kanya, Lord, ay maging way para mas lalo siyang maglingkod sa iyo, magtiwala sa iyo, i-surrender ang buong buhay sa iyo at magpagamit sa iyo kasi it's not too late, Lord God. It's not yet too late. Kaya naman, strengthen, Lord God, sa kanya and sa kay Ate Rona, Panginoong Diyos, and sa buong family nila, Lord God. And we offer up this day sa iyo. Alam ko marami kang gagawing magagandang bagay sa araw na to. Pag-iingat sa lahat ng mga anak mo, Lord God. Marami pong salamat. Let thy kingdom come and let thy will be done. In Jesus' name, amen and amen. And again, mga kapatid, remember, you cannot control kung anong pwedeng sabihin sa'yo ng tao, but what you can control is how you respond to them. God bless you all po.